Bago po namin simulan ang kwento, gusto po namin kayong batiin ng Happy New Year po at sana nag-enjoy po kayo kasama ng inyong mga pamilya. At naway sa bagong taon na to, magkaroon pa nga po tayo ng maraming blessings. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa year 2023. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta. Naway samahan niyo po kami ulit ngayong bagong taon na to at maghahatid pa po kami ng mga magagandang kwento sa inyo na kapupulutan nga ng aral at inspirasyon at pagmamahal. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Tara, simulan na natin. Naglakad lang ang dalaga nang bigla siyang dukutin ng mga nakaitim na lalaki at sinakay sa van. Paggising niya ay laking gulat nga niya nang ikakasal na nga raw siya sa gwapong hindi naman niya kakilala. Paano nga ba ito nangyari? Hindi nga makapaniwala si Sia. Nang paggising nga niya, nalaman na nga lamang niyang ikakasal na nga pala siya. Ngunit paano nga ba ito nangyari? Isang gabi sa isang kalsada ay nakabusangot nga ang mukhang naglalakad ng dalagang si Sia, dala ang kanyang maleta at iba pang mga gamit. Pinalayas na kasi siya ng landlady na inuupahan niyang bahay matapos nga niyang hindi makabayad ng renta para sa ilang buwan. Nakakainis naman. Saan naman ako pupunta nito? Kanina pa ngang atungal ni Sia na tila ba nawawalan ng pag-asa. Patuloy lang siya sa paglalakad nang biglang may isang itim na van ang bigla na lamang huminto. Lumabas nga ang dalawang lalaking nakasuot ng itim at bigla-bigla na nga lamang siyang hinawakan sa kanyang magkabilang braso. Teka sandali! Anong kailangan niyo sa akin? Hold upin niyo ba ako ha? Wala akong pera, bitawan niyo ako. Pagpupumiglas nga ni Sia. Subalit wala na nga rin siyang nagawa nang biglang may panyong itinakip sa kanyang ilong ang isang lalaki at doon nawalan nga siya ng malay. Matapos ang ilang oras ay nagkaroon na nga ng ulirat si Sia kaya naman idinilat na nga niya ang mga mata niya at bumangon na nga mula sa pagkakahiga. Iginala nga niya ang kanyang mga mata at napagtanto nga niyang nasa loob nga siya ng isang kwarto at hindi lang ito basta kwarto dahil malaking kwarto ito at ang kanyang pinaghigaan ay isang sobrang laki at napakalambot din na kama. Opo boss, nandito po siya ngayon natutulog. Huwag po kayong mag-alala boss, maayos po at walang galos ang bride niyo kaya tiyak po na matutuloy po ang kasal. Napalingon nga si Sia sa isang lalaking nakatalikod sa kanya habang may kausap nga ito sa cellphone. Ngunit ang una nga niyang pinagtakhan ay ang mga sinabi ng lalaki. Bride? Kasal? Ano nangyari? Ako bang tinutukoy ng mga to na bride at ikakasal? Hindi nga makapaniwalang bulungan ni Sia sa sarili. Sige po boss, kami na pong bahala sa kanya. Sisiguraduhin po namin na hindi siya makakatakas. Turan pa nga ng lalaki bago nga nito pinatay ang tawag. Hoy! Sigaw nga ni Sia sa lalaki upang makuha ang atensyon nito. Tagumpay naman niya yung nagawa ng lumingon nga ang lalaki sa kanya. Nasaan ako ha? Bakit niyo ako dinala rito? Sino ba kayo? Sunod-sunod nga na tanong ni Sia. Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok ang isa pang lalaki, nakaitim, na may dalang pagkain. Gising ka na po pala, Ma'am Sia. Kumain na po muna kayo. Mamaya lang po darating na rin po si Boss Wilton. Wika nga ng lalaki nang ilapag nga ang tray ng pagkain na dala nga niya sa kama. Kumunot naman ang noon ni Sia. Sia? Teka, pangalan ko yun ah. Bakit alam niyo ang pangalan ko? Teka nga, sino ba kayo ha? Tsaka sinong Boss Wilton? Si Boss Wilton po. Siya po yung mapapangasawa niyo. Nakangiti namang sagot ng lalaking naghatid ng pagkain. Ano? Mapapangasawa? Gulat na gulat ngang bulalas ni Sia habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Opo ma'am, malapit na po kayong magpakasal. Turan pa nga ng lalaki. Hindi naman makapaniwala si Sia sa kanyang mga narinig. Litong-lito nga siya sa mga nangyayari. Paano nangyari na sa paggising niya ay isa na nga siyang bride at ikakasal na nga siya? Biglang tumawa ng malakas si Sia kaya nagtaka ang dalawang lalaking kasama niya sa loob ng kwarto. Ako ikakasal? Nako naman, wag niyo naman akong biruin ng ganyan oh. Grabe na yung kamalasan na nangyari sa akin ngayong araw. Wag niyo nang dagdagan pa, please lang.
Nagkatinginan naman ang dalawang lalaki dahil sa itinuran nga ni Sia. Ma'am, bakit ayaw niyo pong mapangasawa si Boss Wilton? Ang swerte niyo na nga po dahil sobrang yaman niya. Usal nga ng lalaking kanina pa, may kausap sa telepono. Naningkit naman ang mga matang tumingin si Sia sa dalawang lalaki. Pwede ba? Hindi nakakatawa yung biro niyo Wala akong kilalang Boss Wilton o kung sino man yung taong yan. Isa pa, single ako and ready to mingle. No boyfriend since birth nga ako tapos biglang pagkagising ko, ikakasal na ako. Nakakaloka kayo Natatawa pang ang sambit ni Sia. Napailing-iling na nga lamang ang dalawang lalaki habang nakatayo sa gilid. Ma'am, kumain na lang po muna kayo parating na rin po si Boss Wilton. Ani nga ng isang lalaki. Ang kukulit naman ng mga to. Sinabi na nga wala akong kilalang Wilton Gigil nga na saad nga ni Sia. Tsaka ano ba talaga ang kailangan niyo sa akin Bakit niyo ako kinidnap? Mga kidnapper kayo no? Nako, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na wala akong pera. Wala kayong makukuhang ransom money dahil mahirap lang ako at wala na rin akong pamilya. Kaya sige na, paalisin niyo na nga ako dito. Sambit pa nga ni Sia nang maalala nga niyang nangyaring pagdukot nga sa kanya ng mga lalaki. Hindi naman natinag ang dalawang lalaki na nanatili lang, nakatayo at tahimik. Sandali, nasan yung mga gamit ko? Diyos me naman, napakamalas ko naman ngayong araw. Pinalayas na nga ako, kinidnap pa ako tapos nawala pa yung mga gamit at kakarampot kong pera. Dismayadong bulalas pa nga ni Sia nang hindi na nga niya makitang mga gamit niya. Tumayo si Sia at hinanap sa iba't ibang parte at sulok ng kwarto ang kanyang mga gamit. Sa gitna ng mga atungal ni Sia ay muling bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na lalaki. Boss, sabay na batingan ng dalawang lalaki. Asan siya? Tanong nga ng isang napakalalim na boses. Natigilan naman si Sia nang marinig ngayon kaya naman dahan-dahan nga siyang lumingon sa pinto. Laglagang pa nga ni Sia nang makita nga niya ang isang matangkad at gwapong lalaking nakasuot ng itim na suit. Siya ba yung Boss Wilton na sinasabi nila? Sa isip-isip pa nga ni Sia. Lumingon nga sa direksyon ni Sia si Wilton kung kaya't nagtamang paningin nila sa isa't isa. Ilang segundo ang lumipas nang mapuno ang pagtataka sa mukha ni Wilton. Sino ka? Takang tanong nga ni Wilton sa dalaga. Tumaas naman ang kilay ni Sia. At ako pa talaga ang tinatanong mo ng ganyan? Diba? Dapat ako ang nagtatanong kung sino ka. Kung sino kayo, bakit niyo ako kinidnap? Nagsimula na ngang mangunot ang noo ni Wilton at dahan-dahan nga siyang napalingon sa kanyang dalawang tauhan na nakatayo sa isang sulok. Can you explain what is happening here? Seryosong ang tanong ni Wilton sa dalawang lalaking nakaitim. Boss, ang sabi niyo po kidnapin po namin si Ma'am Sia. Tugon naman ng isang lalaki na siyang naghatid nga ng pagkain kanina sa dalaga. Exactly. So nasan nga si Sia? At sino tong babaeng to? Tanong pa nga ni Wilton nang ituro nga niya ang dalaga na si Sia na ngayon ay naguguluhan na nga rin sa mga nangyayari. Po, pero boss, siya po si Ma'am Sia. Giit naman ng lalaki. Mapanuya namang natawa ng mahina si Wilton. You're kidding me, right? Paanong naging si Sia ang babaeng yan? Nakangising tanong pa nga ni Wilton sa dalawang lalaki na tila ba kinokontrol ang galit. Gulat pa nga na napatingin ang dalawang lalaki kay Sia bago muling tumingin kay Wilton. Boss, pasensya na. Mukhang nagkamali po yata kami ng nadukot. Ani nga ng isang lalaki habang nakayuko. Sinabi ko na kasi sa inyo kanina, di ba? Ayan, lagot kayo. Nananakot pang ang kotsa ni Sia sa dalawang lalaki. What the heck? Si Sia na fiancé ko ang ipinadukot ko sa inyo at hindi kung sino-sinong babae lang. Galit na sigaw na nga ni Wilton. Boss, ang sabi niyo po kasi nasa isang building ng apartment si Ma'am Sia at may dalang maleta. Tinawag po kasi siya ng isang babae kanina. Sa pangalang Sia tapos sakto naman po may dala siyang maleta. Kaya inakala po naming siya si Ma'am Sia na fiancé niyo. Hindi naman po, parang nagkataon lang. Nakayukong paliwanag naman ng isang lalaki na siyang kausap nga ni Wilton kanina sa telepono. Babae? Yung landlady yung tinutukoy mo. Pinalayas niya kasi ako kanina. At bruhang yun? Sabad nga ni Sia, nagigil na boses. Wala ba kayong mga utak? Paano niyo napagkamalan ng babaeng niya na si Sia? She looks cheap. Gigil pa nga na usal ni Wilton na hindi man lamang pinansin ang biglang pagsabat ni Sia.
Nagpanting tuloy ang tenga ni Sia na narinig kaya nilapitan nga niya ang lalaki't binuliwan sa sinabi nito. Aba, anong chip ka dyan? Kung makapagsalita ka, kala mo naman kung sinong gwapo. Biglang sumama nga ang tingin ni Wilton sa dalaga. Alam niyo kung ako sa inyo, paalisin niyo na ako dito. Dahil unang-una sa lahat, hindi naman ako yung Sia na kailangan niyo. Pero bago yun, kailangan niyo muna akong bayaran para dun sa mga gamit at pera kong nawala. Pati na rin sa oras kong inabala niyo. Buong tapang nga na demand ni Sia kay Wilton. Hindi ka pwedeng umalis. Seryosong sabi ni Wilton sa dalaga. Ano? At bakit hindi naman ako pwedeng umalis sa ber? Reklamo ni Sia. Malamang, kapag pinaalis kita tiyak isusuplong mo kami sa mga pulis dahil sa maling pagkidnap namin sa'yo. Kaya hindi ka makakalabas dito. Carl, bantayan niyo yan. Siguraduhin niyong hindi makakatakas ang babaeng yan. Bilin pa nga ni Wilton sa kanyang mga tauhan bago siya lumabas ng kwarto. Hoy, sandali! Pigil nga ni Sia kay Wilton at binalik niya pa nga itong sundan. Ngunit hinarang naman siya ng dalawang lalaki na sina Mac at Carl. Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Hiyaw nga ni Sia ngunit hindi nga siya binitawan ng dalawang nagbabantay sa kanya. Kaya naman sinipa nga niya ang mga pribadong parte ng dalawang lalaki dahilan upang mapahiyaw ang mga ito at mabitawan nga nilang dalaga. Napangisi si Sia nang sa wakas ay nakalaya na nga siya sa mahigpit na pagkakahawak ng dalawang lalaki sa kanya. Habang namimilipit sa sakit ang dalawang lalaki at hawak nga ang pribadong parte na sinipa nga ni Sia ay kaagad na lumabas ng kwarto ang dalaga upang habulin si Wilton na siyang pababa pa lamang ng hagdan. Teka sandali! Sigaw nga ni Sia kay Wilton. Napahinto si Wilton at takang pinagmasdan si Sia na patungo sa direksyon niya. Naipikit na nga lamang din niya ang mga mata niya dahil sa pagkadismaya sa kanyang dalawang tauhan dahil nagawang makatakas nga ni Sia sa kanila. Pwede ba? I already told you, hindi ka muna pwedeng umalis dahil baka isuplong mo kami sa mga pulis. Muling turan nga ni Wilton sa dalaga nang makalapit na nga ito sa kanya. At sino ba kasing nagsabi na magsusumbong ako sa mga pulis ha? Ang kailangan ko lang naman, bayaran niyo ang perwisyong ginawa niyo. Wilton naman ni Sia. You mean hindi ka magsusumbong sa mga pulis? Paninigurado nga ni Wilton. Dagli namang umiling-iling si Sia. Hindi. Saka sayang lang ang oras ko dyan. Konsumisyon lang. Hindi pa rin ako kumbinsido. Pero sige, babayaran kita. Kaya lang kailangan mo muna akong kumbinsihin na hindi ka nga talaga magsusumbong sa mga pulis kapag binalis kita. Ani nga ni Wilton at bumaba na nga ng hagdan, papunta ng sala. Sinundan naman siya ni Sia habang nakabusangot nga ang muka. Hindi kasi makapaniwala si Sia sa mga nangyayari. Puro na lang kasi kamalasan ang nararanasan niya hanggang sa bigla nga siyang may napagtanto. Iginala nga ni Sia ang kanyang paningin sa paligid ng mansyon at napakunot nga ang kanyang noo. Hinawakan niya ang ilang mga kagamitan at napailing-iling na nga siya nang may mga alikabok ang mga ito. Ngunit ilang sandali lang napangisi na nga si Sia. So magkano ang kailangan mo para sa perwisyong natamo mo at para sa hindi ka magsumbong sa mga pulis? Biglang tanong nga ni Wilton na kasalukuyang nakaupo sa sofa habang nakadekwatro ang mga paa at nagbabasa nga ng dyaryo. Nagbago na pala ang isip ko. Hindi na pala ako aalis. Dito na lang pala ako. Tugon nga ni Sia. Padabog na nailapag nga ni Wilton ang hawak ng dyaryo sa maliit na mesa na nasa kanyang harapan. Pinaglololako mo ba ako? Anong sinasabi mong nagbago ng isip mo at hindi ka aalis? Ngumisi naman si Sia. Oo, naisip ko lang kasi na baka kailangan mo ng trabahador o kaya katulong dito sa bahay mo. Tignan mo naman, napakadumi. Puro alikabok. Hoy miss, wala kang pakialam kahit gaano pa kadumi tong bahay ko. It's none of your business. Supladong tugon naman ni Wilton. Magkano ba talaga ang kailangan mo? Sabihin mo, ibibigay ko para makaalis ka na. Dagdag pa nga ni Wilton. Hindi nga sabi ako alis. Sige ka, kapag pinalis mo ako magsusumbong ako sa mga pulis. Nakapamayawang nga na pagbabanta nga ni Sia. At ikaw pa talaga ang namba-blackmail ngayon. Baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng pamamahay ko at walang may alam kung nasan ka. Seryosong wika naman ni Wilton na animoy nagbabanta rin. Sige na please, wag mo na akong pakalisin oh.
Gawin mo na lang akong katulong mo rito sa bahay mo pero syempre, kailangan mo rin akong bayaran o pasahuran. Sige na kasi, wala na kasi talaga akong mapupuntahan eh. Wala akong bahay, wala akong pamilya at wala akong pera. Kahit yun man lang maitulong mo sa akin pagkatapos niyo akong kidnapin dito. Nakangusong pakiusap nga ni Sia. Hindi makapaniwalang tumayo si Welton at lumapit sa dalaga. Sa tingin mo ba? Maloloko ko ng isang tulad mo? Ni hindi ko nga alam kung nagsasabi ka ba ng totoo eh. Baka naman scammer ka. Saad pa nga nito. Totoo ang sinasabi ko, no? Please naman oh. Tignan mo naman kasi tong bahay mo sobrang laki pero wala man lang naglilinis. Patirin mo ko rito. Titira ako dito bilang isang katulong. Makakaasa ka sa akin. Wala na kasi talaga akong iba pang mapupuntahan eh. Pamimilit nga ni Sia. Napapikit na nga lamang si Wilton ng kanyang mga mata at bumuntong hininga. Okay, fine. Pero sa isang kondisyon. Ani nga ni Wilton. Ano yun? Kahit anong sabihin mo lang gagawin ko. Hindi ka pwedeng lumabas sa bahay na to. Ha? Ano? Teka lang naman. Bakit naman ganyan ang kondisyon mo? Ano ako preso? Bakit naman ako hindi pwedeng lumabas? Ang sabi ko, dito mo ako patirahin, hindi ikulong. Ginawa mo pa akong preso eh. Kagad na angal naman ng dalaga. Napaatungal nga si Wilton sapagkat sa kasalukuyan ay inuubos ng dalaga ang kanyang pasensya. Hindi siya makapaniwala sa babaeng kaharap niya. Okay, pwede kang lumabas pero susundin at gagawin mo lahat ng utos ko sa'yo, naintindihan mo ba? Unti-unting rumehistro nga ngiti ni Sia sa kanyang mga labi at sinabing, yun lang ba? Naku, makakaasa ka sa akin. Gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos mo sa akin, kahit ano pa yan. Asik nga ni Wilton sa kaumalis na nga at iniwan ng dalaga. Laking tuwa naman ni Sia dahil sa wakas ay may matutuluyan na nga siya. Hindi lang yon kundi magkakaroon pa siya ng sahod o pera. Pakiramdam niya ay blessing in disguise ang nangyaring kamalasan na maling pagkidnap sa kanya dahil hindi lang siya nagkaroon ng matutuluyan, nagkaroon pa nga siya ng trabaho. Dahil nga sa galak, ay nagsasayaw nga at nagkakanta pa nga si Sia sa sala habang hinahawakan nga ang mga mamahaling kagamitan na puno ng alikabok. Grabe, sobrang yaman pero wala man lang maski isang katulong. Iling-iling nga na bulong ni Sia. Habang nasa sala nga si Sia ay biglang bumaba naman ang dalawang lalaki. Nakaitim nga na tauhan ni Wilton na sina Mac at Carl. Nasaan si Boss Wilton? Tanong ng lalaking naghatid nga ng pagkain kanina kay Sia na nagngangalang Carl. Ewan ko, umalis siya eh. Sagot nga ni Sia nang lingunin nga niya ang mga to. Kumusta yung mga junior ninyo? Masakit pa rin ba? Sorry, kayo kasi ayaw niyo akong bitawan kanina kaya yan tuloy. Dagdag pa nga ng dalaga. Hindi naman nakasagot ang dalawang lalaki at nagkatinginan lamang dahil sa hiyang kanilang naramdaman. Maya-maya pa ay muling dumating nga si Wilton na hindi may pinta. Ang mukha at inis na nga na naupo sa sofa. Nagtataka namang tumingin si Sia sa kanyang habang na sina Carl at Mac naman ay nakayuko lang. Nakaalis na siya, Sia. Biglang wika nga ni Wilton na halos pabulong na. Kasalanan niyo to eh. Kung sana lang, tamang Sia yung dinukot niyo, malamang kasama ko na siya ngayon. Galit na baling na nga ni Wilton sa kanyang mga tauhan. Sorry po boss. Sabay na hingi ng paumanhin nga ni Mac at Carl. Hinilot nga ni Wilton ang kanyang sentito at tumayo. Wala na ring magagawa pa yung sorry nyo dahil nakaalis na nga siya ng bansa. Anyway, bigyan niyo pala ng pera si... Sandaling napahinto nga sa pagsasalita si Wilton at tumingin sa dalaga. Talaga bang Sia rin ang pangalan mo? Usisa nga ni Wilton sa dalaga. Oo, mabilis na sagot naman ni Sia. Kasabay nga ng pagtango. Bigyan niyo ng pera si Sia. Ibigay niyo rin yung iba pang mga kailangan niya. Simula ngayon dito na siya titira sa mansyon bilang isang katulong. Mariin nga na sambit ni Wilton bago siya tuluyang umakyat ng hagdan. Katulong? Teka, anong nangyayari? Paano ka naging katulong ni Boss Wilton? Nagtatakang tanong pa nga ni Carl sa dalagang si Sia. Well, nakiusap lang naman ako kanina na wag na niya akong paalisin dahil wala naman akong iba pang mapupuntahan eh.
Siyempre magtatrabaho rin ako dito bilang isang katulong para may sweldo ako. Pumayag naman siya kaya yun. Salaysay nga ni Sia. Sabay na napatango-tango naman sina Carl at Mac. Maya-maya pa nga nakaramdam na nga ng gutom si Sia dahil hindi naman niya kinain ang dala sa kanya kanina ni Carl. Kaya naman inasikaso na nga siya ni Mac at Carl upang pakainin. Matapos kumain ay bumalik na nga si Sia sa kwarto na pinagdalhan nga sa kanya. Doon daw kasi ang magiging kwarto niya. Nakahanda na nga rin sa kama ang mga damit at iba pang mga gamit na kailangan niya. Pati na nga rin ang perang hiningi nga niya na bayad para sa perwisyong na idulot sa kanya ng maling pagkidnap sa kanya na siyang pinanda nga rin ng mga tauhan ni Wilton. Pagkatapos maligo at may handa nga ni Sia, ang sarili ay nahiga nga siya sa malaking kama. Malawak ang ngiti niya sapagkat ito ang kauna-unahang beses na nakahiga siya sa isang malaki at sobrang lambot na kama. Kinabukasan nga ay napahikab-hikab nga si Sia nang siya ay magising. Hindi rin mawala ang malapad ng ngiti sa kanyang mga labi dahil masarap nga ang tulog niya. Baka pwede ka nang gumising. Kanina pa ako nagugutom. Ani ng isang boses kaya naman kagad na napamulat ng mga mata si Sia. Automatiko na namilog ang mga mata ni Sia sa gulat nang makita nga niya si Wilton na nakadekwatrong nakaupo sa isang magarang sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Bumangon ka na riyan. Ipaganda mo na ako ng makakain. Utos pa nga ni Wilton sa dalaga habang ang kanyang tingin ay nanatili nga sa dyaryong hawak niya. Ilang segundong natulala si Sia bago nga niya naalala na isa na nga pala siyang katulong ngayon. Nandito siya sa mansyon, hindi bilang isang prinsesa, kundi bilang isang katulong at amo niya ang lalaking nagpakidnap sa kanya na si Wilton. Ano pang tinutunga-tunga mo riyan? Kumilos ka na. Baka nakakalimutan mo ang kondisyon ko na susundin mo lahat ng ipinag-uutos ko sa'yo. Malamig ang boses na paalala nga ni Wilton sa dalaga. Kagad namang tumango-tango si Sia at mabilis na bumangon sa kanyang kama upang magtungo sa kusina. Kahit na nakasuot pa nga siya ng padyamang pagtulog na datnan naman niya ang dalawang tauhan ni Wilton na may mga inaayos at inilalagay ang ilang mga groceries sa mga palalagyan. O Sia, mabuti at gising ka na. Kanina pa nagugutom si Boss Wilton. Nakangiting wika nga ni Mac nang mapansin nga niya si Sia. Alam mo ba, buti naisipan mong dito na lang tumira at maging isang katulong. Kasi sa wakas kahit pa paano magkakaroon na ng sigla at kulay itong mansyon ni Boss. Dagdag pa nga nito. Ha? Bakit naman? Wala ba talagang katulong sa malaking bahay na to maski isa? Takang tanong nga ni Sia na nagsimula na nga rin tumulong sa dalawang lalaki sa pag-ayos ng mga groceries at iba pang mga pagkain. Wala eh. Wala rin naman kasing nakatira dito. Kaya nga nagtataka ako kung paano mo siya napilit eh. Pero hindi na mahalaga yon. Ang importante may titira na rin sa bahay nito. Sad nga ni Mac. Tama yon pero Sia, huwag kang mag-alala ha. Kahit naman wala rito si Boss Wilton, isasamahan ka pa rin namin. Uwi ka naman ni Carl. Natapos na nga sila sa pag-ayos, nagsimula na nga rin magluto si Sia dahil alam nga niyang kanina pa naghihintay ang amo niya. Nagalok pa nga ng tulong ang dalawang lalaki ngunit tumanggi si Sia at nagpasalamat na nga lamang dahil kaya naman daw niyang mag-isa, lalo na at mas gusto nga rin ni Sia na mag-isa lang siyang nagluluto. Yung tipong walang nanunood at walang magulo dahil doon nga siya mas komportable. Matapos ngang magluto si Sia, ay inihanda na nga niyang mga pagkain niluto niya sa sosyaling mesa. Sakto naman ang pagsulpot ni Wilton kaya kaagad nga niya itong inalok. Ang tagal mo namang magluto, kanina pa ako nagugutom eh. Supladong ani nga ni Wilton sa dalaga nang siya ay maupo nga at nagsimula na nga rin kumain. Napanguso na nga lamang si Sia sa kanyang narinig subalit hindi na nga siya sumagot. At pinanood na nga lamang si Wilton na kumain na animoy inaabangan ang magiging reaksyon nito sa mga pagkaing niluto niya. Kumpiyansa siyang magiging positibo ang komento ni Wilton dahil wala pang ni isa ang nagreklamo sa mga luto ni Sia. Isa yon sa talent na meron nga siya, na siyang minana nga niya sa kanyang maagang yumaong ina. Kamusta ang lasa ng pagkain? Konsulta nga ni Sia kay Wilton. Sabi sa'yo eh, maaasahan mo ko. Proud pang dagdag ni Sia. Okay lang naman,
Tipid na sagot nga ni Wilton na normal lang na nagpatuloy sa pagkain. Tipid na napangiti si Sia, ngunit bahagyaring lumungkot ang kanyang mukha nang bigla na nga lamang niyang naalala ang kanyang mga magulang. Kung saan, noong teenager pa lamang siya ay proud na proud nga ang mga ito sa kanya sa tuwing nagluluto nga siya. Subalit ngayon ay hindi na nga yun mararanasan pa ni Sia dahil teenager pa nga lang din siya noong mawala ang kanyang mga minamahal na magulang. Pasimpleng nagangat naman ang tingin si Wilton sa dalaga at napansin niya ang malungkot nitong itsura na kanyang pinagtakhan. Siya nga pala, magsimula ka ng maglinis. Malaki tong mensyon kaya expect mo ng marami at malawak ang lilinisin mo. Kalmado ang boses na utos nga ni Wilton sa dalaga. Okay, walang buhay nga na tugon ni Sia. Tapos na akong kumain, magpapahinga na muna ako. Ani nga ni Wilton nang tumayo nga siya tumalis upang magtungo sa kanyang kwarto. Mukhang masasarap ang mga niluto mo, Sia. Amoy pa lang. Puri nga ni Mac nang magkasabay nga silang dumating ni Carl na tila baka gagaling lang sa kung saan. Siyempre naman, o siya kumain na muna kayo. Alok naman ni Sia sa kanila. Sumabay ka na rin sa amin, Sia. Pabalik na alok nga rin ni Carl nang sila ay maupo na nga. At dahil nagugutom na nga rin si Sia, ay naupo na nga rin siya at kumain. Masayang kumain si Sia kasama ang 2 taong kumidnap sa kanya. Sa loob nga ni Sia ay natutuwa siya dahil mababait din naman pala ang mga tauhan ni Wilton. Sadyang nagkamali lang talaga sila ng nadukot. May mga bagay rin silang napagkwentuhan hanggang sa napag-usapan na nga rin nila si Wilton. Teka nga, matanong ko lang, sino pa yung Sia na dapat kikidnapin ninyo? Tanong nga ni Sia sa 2 lalaki. Si Ma'am Sia yung fiancé ni Boss Wilton. Malapit na kasi ang kasal nila. Ang problema ayaw ni Ma'am Sia na ipakasal siya kay Boss. Kaya yun, naglayas sa bahay nila. Pinahanap sa amin ni Boss at doon nga sa apartment building kung saan ka rin nakatira. Kaya nagkamali kami. Alam kasi ni Boss. Naalis ng bansa si Ma'am Sia kaya pinadukot na nga niya sa amin. Ang kaso lang hindi naman namin alam kung anong itsura niya. Dahil hindi pa naman namin siya nakikita. Hindi naman nagbigay ng litrato. Narinig kasi namin na tinawag kang Sia. Kaya ang buong akala namin ay ikaw yung Sia na kailangan namin. Tapos may dala ka pang maleta nun. Paliwanag nga ni Carl. So paano yun? Umalis na yung Sia, diba? Paano yung kasal nila? Usisa pa nga ni Sia. Hindi rin namin alam. Mukhang ayaw talaga ni Ma'am Sia kay Boss Wilton eh. Balita kasi namin may boyfriend daw talaga yun. Si Mac naman ang sumagot. Hanggang sa matapos nga silang kumain ay hindi na nga nawala pa sa isip ni Sia ang mga nalaman niya patungkol kay Wilton. Kahit na noong nagsimula na nga rin siyang maglinis. Mop doon, mop dito, walis doon, walis dito, punas doon, punas dito. Ang paulit-ulit na ginagawa ni Sia sa bawat parte ng bahay na kanyang nililinisan. Grabe, gaano ba katagal na walang linis tong bahay na to? Napakadumi. Reklamo pa nga ni Sia habang patuloy pa nga rin ang paglalampasa sa sahig. Walang tigil sa paglilinis si Sia hanggang sa makaramdam na nga siya ng pagod. Patumba nga niyang naibagsak ang katawan, paupo sa sofa at pinikit nga ang kanyang mga mata. Lingid sa kanyang kaalaman na sa isang sulok nga si Wilton habang kanina pa nga siya pinanunood. Nanatili lamang si Wilton hanggang sa makatulog na nga si Sia sa sofa. Bahagyang nakaramdam ng pagka-guilty si Wilton dahil kita nga niya ang pagod ng dalaga sa paglilinis. Ilang oras pa nga ang lumipas ay nagising na nga si Sia at muling nagpatuloy nga sa paglilinis. Samantalang si Wilton ay napailing-iling na nga lamang sa kabumalik sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay nadatnan nga ni Wilton na naglilinis pa rin ang dalaga at ngayon ay sa garahe naman. Pakilinis ang kwarto ko. Aalis ako saglit at babalik din ako kaagad. Sambit nga ni Wilton sa dalaga. Narinig naman ni Sia si Wilton. Ngunit hindi na nga siya sumagot pa dahil masyado siyang abala sa paglilinis. At ramdam na nga rin talaga niya ang pagod niya sa katawan. Umalis nga si Wilton na medyo nakabusangot nga ang mukha dahil hindi man lamang siya napansin ng dalaga. Matapos maglinis ni Sia sa garahe ay nagtungo nga siya sa kwarto ni Wilton. Wow! In fairness kahit paano maayos at malinis tong kwarto niya. Namamangha pang ang turan ni Sia. Papasok nga niya
ng kwarto at nang ilibot nga niyang paningin. Ha? Ano naman ang lilinisin ko rito? Parang malinis naman to ah. Kunot noong usal pa nga nito, pero sa bagay mayaman nga pala siya, kaya dapat maayos at malinis ang lahat. Nagsimula na nga ring maglinis si Sia sa loob ng kwarto ni Wilton at inayos na nga ang mga dapat ayusin. Makalipas ang ilang minuto ay nagpahinga na nga muna si Sia sa kama. Ay, ngayon na lang ulit ako napagod ng ganito. Ani nga ni Sia habang iniinat-inat nga ang kanyang mga braso. Ilang buwan na rin kasi na naghahanap ng trabaho si Sia matapos nga siyang matanggal sa isang karinderyang pinagtatrabahuhan nga noon sa kadahilan ng pinagselosan nga siya ng may-ari dahil tila ba may pagnanasa sa kanyang asawa nito. Kung ano-ano pa nga ang sinubukan pag-applyan ni Sia subalit walang tumatanggap sa kanya. Kaya ang resulta ay hindi nga siya nakapagbayad ng renta sa inuupahan niya. Biglang bumukas nga ang pinto ng kwarto kaya kaagad na napatayo si Sia. Bahagyang iginala naman ni Wilton ang kanyang tingin sa paligid ng kwarto. Huwag kang mag-alala, bago naman ako nagpahinga, sinisigurado ko munang nalinis ko ang kwarto mo. Kaagad na eksplika ni Sia. Pumasok naman sa loob si Wilton at may paper bag na nga na inabot sa dalaga. Pagtataka naman ang namutawi sa mukha ni Sia. Kunin mo at buksan. Nainip nga ng utos ni Wilton sa dalaga kaya naman sinunod nga iyon ni Sia. Ano naman to? Tanong pa nga ni Sia habang binubuksan nga ang paper bag. At ang kahon na laman noon. At nung nakita nga niya, ang laman ay hindi nga siya lubos makapaniwala. Ha? Cellphone? Para sa akin ba to? Tamad na tumango naman si Wilton. Yes, nawala lahat ng gamit mo kaya malamang kasama rin ng cellphone mo. Pinalitan ko lang. Pero bakit? Sakang mahal nito eh. Yung cellphone ko dati mumurahin lang yon, second hand lang. Baka may kapalit to ah. Kakaltasan mo bang magiging sweldo ko? Umiling-iling naman si Wilton. Syempre hindi. Isipin mo na lang na isa na rin yan sa kabayaran ng perwisyong na idulot sa'yo ng mga palpak kong tauhan. Ganon? O sige, hindi ko na ito tatanggihan. Sayang din to ah. Wika nga ni Sia habang yakap-yakap nga niya ang cellphone. Whatever. But anyway, wag ka nang magluto para sa dinner. Nagpa-deliver na lamang ako ng pagkain. Usal pa nga ni Wilton bago siya lumabas ng kwarto. Muling naupo sa kama si Sia nang biglang tumunog nga ang cellphone na hawak niya. May nag-text pala sa kanya. May kasama na rin pala kasing SIM card ng cellphone bago nga yun ibinigay sa kanya ni Wilton. Lumabas ka na pala ng kwarto ko. Maligo ka na muna. Amoy pawis ka na. Basa nga ni Sia sa text na natanggap nga niya na siyang galing nga kay Wilton. Grabe, nagawa pa akong laitin. Siya kaya ang maglinis maghapon no. Ani naman ni Sia bago nga siya iiling-iling na lumabas nga sa kwarto at nagtungo naman sa kwarto niya. Matapos ngang maligo at magbihis ni Sia, ay nag-text na naman sa kanya si Wilton at ang sinabi naman nito ngayon ay bumaba na nga siya dahil dumating na nga ang mga pagkain pinadeliver nito. Excited namang bumaba si Sia patungong dining area dahil alam nga niya sa sarili niyang gutom na nga rin talaga siya. Ikaw ba naman ang maglinis ng maghapon? Hindi ka kaya magutom ng husto? Sia, kamusta naman ang paglilinis mo? Mukhang gutom na gutom ka. Konsulta nga ni Mac kay Sia habang magkakasama nga silang apat na pinagsasaluhan sa isang mesa ang mga masasarap na pagkain. Nako, kung alam mo lang, kanina pa talaga ako nagugutom kaso kailangan kong pagigihan yung trabaho ko eh. Baka kasi mapalayas ako bigla. Mahirap na. Tugon nga ni Sia habang puno nga ng pagkain ng bibig niya. Automatic na napalingon nga si Wilton sa dalaga nang marinig nga niya ang pasaring sa kanya nito. Hindi ba naituro sa'yo ng mga magulang mo na hindi dapat nagsasalita kapag may laman ng bibig? Seryosong puno pa nga ni Wilton kay Sia. Natahimik naman ang dalawang tauhan ni Wilton na sina Mac at Carl habang si Sia naman ay napalunok. Ang KJ naman neto, bulong na nga lamang ni Sia. Narinig ko yun ani ni Wilton. Nilitian lang ni Sia si Wilton na may kasamang peace sign at nagpatuloy pa nga silang muli sa pagkain.
Pagkatapos ay tumulong na nga sina Mac at Carl sa pagliligpit nga at paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Ilang araw pa ngang lumipas, ay mas nagsumikap pa nga sa kanyang trabaho si Sia. Ilang araw din ang matindi nga niyang paglilinis at pagpapakintab sa mga bagay na nasa loob ng mansyon. May mga inayos din siya kasama na ang iba pang mga dekorasyon. Sa wakas, gumanda at nagkaroon rin ng buhay itong mansyon na to. Puno nga ng ligayang bulalas nga ni Sia habang may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Siguro nga para sa iba ay simpleng bagay lang yun lalo na at trabaho yun ni Sia, ngunit para kay Sia ay malaking bagay nga yun at naghahatid na nga rin ito ng kagalakan sa kanya. Dahil nga sa maganda ang mood ni Sia ay nagpagala-gala nga siya sa mansyon hanggang sa makarating nga siya sa veranda kung nasaan nga naroon nakaupo si Wilton katapat nga ang laptop nito. Napatitig si Sia kay Wilton at hindi nga niya namalayan na napapangiti siya. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Wilton at nakalapag nga sa mesa, kaagad namang sinagot ni Wilton ang tawag. "Hello ma'am?" Pagsagot nga ni Wilton. Hindi umalis si Sia sa kinatatayuan niya at bahagyang nakinig sa usapan ng mag-ina. Hindi naman din kasi siya gaanong malayo sa pwesto ni Wilton. "Wilton, ano na? Hindi niyo pa rin ba alam kung nasan si Sia?" Ani nga ng mommy ni Wilton sa kabilang linya. Bahagya pang nagulat si Sia nang marinig nga niyang binanggit ang pangalan niya, ngunit kaagad naman niyang napagtanto na ibang Sia nga ang tinutukoy at pinag-uusapan nila. "Mommy, hindi ko pa rin alam kung nasan siya. Malamang kasama na niya yung boyfriend niya. Panigurado rin na alam ng mga magulang ni Sia kung nasaan sila pero tinatago lang nila sa atin." Sagot naman ni Wilton. "Well, wala na akong pakialam kung mahanap mo man si Sia o hindi. Kung ayaw kanyang pakasalan, gumawa ka ng paraan para matuloy ang kasal." Wika nga ng mommy ni Wilton. "Ano naman ang ibig sabihin mo niyan, ma'am?" Tanong nga ni Wilton habang nalilito. "Kung hindi man si Sia, humanap ka ng ibang pakakasalan mo. Wala akong pakialam kung sino mang babae ang mahanap mo. Basta gusto ko, matuloy ang kasal pag uwi namin, okay?" Huling sinabi nga ng mommy ni Wilton bago ito ibinaba ang tawag. Hindi man lang hinintay na makasagot si Wilton. "Huwag ka nang magtago dyan. Alam kong kanina ka pa nakikinig sa usapan namin ng mommy ko." Biglang turan nga ni Wilton dahilan upang bahagyang magulantang si Sia. "Hala, sinong kausap niya? May multo ba siyang kasama?" Nagtatakang bulong pa nga ni Sia patukoy kay Wilton. Umakto namang natatakot ang dalaga. "Huwag ka na ring bumulong-bulong dyan. Dahil ikaw talaga ang tinutukoy ko." Usal pa nga ni Wilton sa kanya. Napalunok naman si Sia nang mapagtanto nga niya na siya pala ang tinutukoy ni Wilton dahil wala namang ibang tao na nasa veranda maliban sa kanilang dalawa. "Sorry, pasensya na kung nakinig ako sa usapan ninyo ng mommy mo ha. Hindi ko naman sinasadya yun." Paumanhin nga ni Sia na paunti-unti nga siyang lumapit kay Wilton. Walang pasabi na naupo nga siya sa katabing upuan ni Wilton at nakihigop pa nga ng kapeng nakapatong sa mesa. "Gusto mo pala ng kape? Sana nagtimpla ka na lang ng para sa sarili mo." Usal nga ni Wilton habang naniningkit nga ang kanyang mga matang nakatingin sa makulit na dalaga. Bahagyang umawang ang bibig ni Sia nang ma-realize niya ang kanyang ginawa. "Ay, sorry. Pasensya na, medyo nawala lang ako sa sarili ko. Pasensya na talaga." Paumanhin pa nga ng dalaga. "Hindi bale na. Sa'yo na yan since nahigupan mo na." Masungit na ani naman ni Wilton. "Sige, hindi ko tatanggihan, masarap eh. Salamat." Wika nga ni Sia dahilan upang umikot nga ang mga mata ni Wilton dahil hindi siya makapaniwala sa inaasta ng babaeng kasama niya. Siya nga pala. "Since narinig mo naman na ang naging usapan namin ni mommy, may isasuggest ka bang pwedeng gawin?" Tanong nga ni Wilton kay Sia. "Mukhang gusto talaga ng mommy mo na matuloy ang kasal mo regardless kung sino pa ang magiging bride mo. Pero kasi, kung iisipin, hindi ka naman mahihirapan na makahanap ng bride eh. Gwapo ka, mayaman, paniguradong maraming magkaka-interes sa'yo. Mamili ka na lang sa kanila." Suwestyon pa nga ni Sia. "What if ikaw na lang?" Biglang saad nga ni Wilton. Muntikan na ngang maibuga ni Sia ang kapeng iniinom niya dahil sa sinabi ni Wilton. "Ano? Anong what if ako na lang?" Kunot noong tanong pa nga ni Sia. "Ikaw na lang ang maging bride ko. Kesa naman ang mamili pa ako sa iba. Hassle yun.
Bakit hindi na lang ikaw? Total, dito ka na rin naman nakatira sa bahay ko. Aba, magtigil ka nga. Hindi porket dito ka nakatira at kasambahay mo ko ay papayag na lang ako basta sa gusto mong maging pride ako. Huwag kang abusado ah. Singhal naman ni Sia kay Welton. Kung makapag-react ka naman, akala mo naman luging-lugi ka ah. Hindi ba ikaw na nga nagsabi na maraming nagkaka-interes sa akin dahil gwapo at mayaman? So, hindi ka nalugi. Usal pa nga ni Welton. Oo, maaring ang sinabi ko yun pero hindi naman ako kasali sa mga babaeng tinutukoy ko, no? Isa pa, sagrado para sa akin ang kasal. Kung magpapakasal man ako, yun ay dahil sa mahal kita at hindi dahil sa gwapo ka o mayaman. Depensa naman ni Sia sa kanyang sarili. Napatango-tango nga si Welton. Okay, sabi mo eh. Tanging nasabi na nga lamang nito at tumayo. Naiwan naman si Sia sa veranda nang umalis nga si Welton. Ano ba yun? Nakakagulat naman ang lalaking yun. Bigla ba naman akong alokin na maging bride nakakaloka? Bulong nga ni Sia na tila ba hindi makapaniwala sa kung ano ang nangyari ngayon lang. Sia, nandito ka pala. Biglang sulpot naman ni Carl. Sakto nandito ka, Carl. May tatanong sana ako eh. Wika nga ni Sia kay Carl. Sure, ano ba yun? Usisa nga ni Carl at naupo na nga sa tabi ni Sia kung saan ang pwesto nga ni Welton kanina. Hindi ba namag-git niya sa akin noon na hindi naman palaging nandito si Welton kasi nakatira siya sa kondo niya? Tanong nga ni Sia. Oo, tatango-tangong tugon naman ni Carl. Nahihiwagaan lang kasi ako eh. Palagi kasi siyang nandito. Paano nangyari yun? Ang ine-expect ko pa naman ay bihira ko lang siyang makikita dahil nga ganun ang sinabi ninyo. Pero parang hindi naman siya umalis ng mansyon. Takang tanong pa nga ng dalaga. Alam mo Sia, yan din ang panagtaka namin eh. Kasi dati bihira lang talagang magawi rito si Boss Welton. Nandun siya palagi sa konto niya pero ngayon palagi na lang siyang nandito. Pero baka dahil sa'yo. Panguhula pa nga at diretsahang saad nga ni Carl. Ha? Bakit naman dahil sa akin? Naguguluhang usisa nga ni Sia. Ibig kong sabihin, dahil may iba na nga ring nakatira dito, saka mas pinaganda mo pa tong mansyon at binigyan ng buhay kumpara sa dati na parang napabayaan. Sad nga ni Carl. Sa bagay, tumango-tango na nga lamang si Sia na tila ba sumang-ayon naman sa mga sinabi ni Carl. Maya-maya pa ay bumalik na nga si Sia sa kwarto niya na sakto namang pagtunog ng cellphone niya nag-text na naman sa kanya si Welton. Magbihis ka, alis tayo. Basa nga ni Sia sa mensaheng natanggap niya mula sa kanyang amo na si Welton. Aalis? Saan naman kaya kami pupunta? Naku, hindi naman niya siguro ipapakain sa halimaw no dahil nireject ko siyang pakasalan. Napahawak nga si Sia sa kanyang dibdib dahil sa kabang kanyang naramdaman. Talaga bang hobby mo na ang kausapin ng sarili mo? Napapitlag nga sa gulat si Sia nang marinig nga niyang boses ni Welton sa kanyang likuran. Humarap siya rito at nakita nga niya ang lalaki na ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng pantalon nito. Hindi pala niyan isara ang pinto kaya naman malayang nakapasok nga si Welton. At ikaw, hobby mo na rin ba ang manggulat? Nakakaloka ka. Kung ako lang siguro may sakit sa puso baka matagal na akong na-hospital dahil sa'yo. Belta nga ni Sia. Mahinang natawa naman si Welton bago naupo sa sofa. Kung ako sa'yo, magbihis ka na, sayang ang oras. Ani nga nito. Paano naman ako magbibihis kung nandito ka, Ber? Nakapamewang na asik nga ni Sia kay Welton. Bahagyang natigilan nga si Welton sa katumango. Okay, sige. Lalabas na ako. Pero bilisan mo hintayin kita sa kotse. Ani nga ni Welton bago nga siya lumabas ng kwarto ni Sia. Binilisan nga ni Sia ang kilos niya dahil ayaw nga niyang maghintay ng matagal si Welton. Dahil baka rin mainip na nga ito at maging dahilan pa yun upang siya ay kagalitan. Saan pala tayo pupunta? Kaagad na tanong nga ni Sia pagkasakay nga niya ng kotse. Hindi mo naman siguro ako sa salvage no? Biro pa nga ng dalaga. Tumahimik ka na lang at maghintay. Wika na nga lamang ni Welton at pinaandar na nga ang kotse. Sinunod nga ni Sia ang sinabi ng lalaki kasama niya. Nanahimik nga si Sia sa biyaya at naghintay na nga lamang. Subalit hindi talaga niya makayanan ang katahimikan na bumabalot sa kanilang dalawa. Kaya naman nagtanong na nga siya. Okay lang bang magtanong sa'yo? Okay lang naman. Basta yung kaya kong sagutin. Ani nga ni Welton.
Mahal mo ba yung Sia? Yung Sia na dapat pakakasalan mo? Direktang tanong nga ni Sia. Sandaling tinapunan nga ng tingin ni Wilton ang dalaga at kaagad din na ibinalik sa kalsada. Bakit mo naman itanong yan? Wala naman. Curious lang ako kung sakali na sa akin kasi mangyari yun. Kung iniwan ako ng taong mahal ko kung kailan malapit na kami ikasal, masakit para sa akin yun. Ani nga ng dalaga. Hindi ko siya mahal. Kaya hindi masakit para sa akin kung umalis man siya o kung hindi siya sisipot sa kasal. Besides, may boyfriend siya kung saan siya masaya. Sino ako para hadlangan yun, diba? Tugon naman ni Wilton. Sabagay, pero bakit nga ba ayaw kang pakasalan ni Sia? Usisa pa nga ng dalaga. Katulad nga ng sinabi ko may boyfriend na siya. Pero mga bata lang kami noon. Ayaw na niya talaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ani nga nito. Baka natatakot siya sa'yo. Nakakatakot kasi yung aura mo eh. Para kang mangangain ng tao palagi. Kaya malamang yun ang dahilan. Kaya ayaw niya sa'yo. Natatawang pangasar pa nga ni Sia. Bakit ikaw? Mukhang hindi ka naman natatakot sa akin. Parang komportable ka pa nga eh. Saad naman ni Wilton. Natawa na nga lamang ang babae. Kasi matapang ako? Tugon nga ni Sia. Natawa din si Wilton at nauna na ngang lumabas ang kotse. Sumunod naman si Sia at nakita nga niyang nasa isang parking lot basement sila. Nagsimula na nga rin siyang magtanong sa isip niya kung nasaan sila. Nakita niyang pumasok nga sa isang elevator si Wilton kaya naman patakbong sinundan nito ni Sia. Nasaan ba tayo? Usisa pa nga ni Sia sa lalaki ngunit hindi naman siya pinansin nito kaya naman napanguso na nga lamang kaya mo at si Sia. Wala nga siyang nagawa kundi ang sumunod na nga lamang dito. Pumasok sila sa isang unit at doon na nga napagtanto ni Sia kung nasaan sila. Nandito tayo sa kondo mo. Usisa pa nga niya kahit naman obvious na ang sagot na tanong nito. Muli ay hindi sumagot nga si Wilton at nahiga na nga lamang sa sofa. Labis naman ang pagtatakang namatawi sa mukha ni Sia. Ano bang gagawin natin dito? Bakit mo pa ako isinama? Nayayamot man ay nagpalakad-lakad nga si Sia sa loob ng kondo ni Wilton at ganun na nga lamang din ang kanyang pagkamangha dahil sa taglay na kalinisan ng lalaki. Bihira lang kasi siya makakita ng lalaking malinis sa bahay, lalo na kung mayaman. Ang tingin niya kasi noon sa mga mayayamang lalaki na kagaya ni Wilton ay burara, makalat, dahil nga sa mayaman at inaasa nga ang lahat sa katulong o kasambahay. Subalit nagbago ang kanyang pananaw nang makilala nga niya si Wilton. Bumalik nga si Sia sa kinaroroonan ni Wilton at ganun na lamang ang gulat niya nang hawakan nga siya sa kamay ng lalaki at hinatak nga pa upo sa kandungan. Wilton, ano bang ginagawa mo? Gulat na anas nga ng dalaga. Talaga bang ayaw mong pakasalan ako? Seryosong tanong nga ni Wilton. Sinabi ko na sa'yo ang dahilan, hindi ba? Saka bakit ba ako ang gusto mong pakasalan? Napakaraming babae dyan. Yung matatapatan mo yung level. Natatawa namang tugon ng dalaga. Sinabi ko na rin sa'yo na ayokong dumampot na nga lamang ng kung sino-sinong babae. Sa ngayon ikaw lang yung babaeng tingin kong pwede kong iharap sa altar. Na mapagkakatiwalaan ko. Usal nga ni Wilton. Alam mo Wilton, katulong mo ko. Katulong mo lang ako. Kung mape-pressure ka sa gusto ng mami mo, pwede bang wag na lang ako? Dahil una sa lahat, para sa akin sagrado ang isang kasal. Pag-uulit ko ulit. Hindi ako magpapakasal sa'yo dahil lang sa gusto mong may iharap na bride pagdating ng mga magulang mo. Pagrarason nga ng dalaga. Maintindihan ko ang dahilan mo Sia. Pero isang buwan na lang bago ang kasal. Pwede mo ba akong bigyan ng chance? Pakiusap nga ni Wilton. Chance? Anong chance naman ang sinasabi mo? Kunot noong tanong nga ni Sia. Ang sabi mo para sa'yo sagrado ang kasal. Kapag ba minahal mo ako, pakakasalan mo na ako? Wilton, pagmamahal naman kasi dapat talaga ang dahilan kung bakit nagpapakasal ang dalawang tao. At yung sinasabi mo na kung mahalin ka man kita, hindi pa rin magiging garantiya yun para pakasalan kita. Hindi yun sapat. Hindi pwedeng ako lang ang nagmamahal. Kung magpapakasal man tayo, yun ay dahil mahal natin ang isa't isa. Paliwanag naman ni Sia. Paano kung sabihin ko sa'yong mahal na yata kita? Maniniwala ka ba, Sia? Napalunok nga si Sia at hindi kaagad nakaimik sa kanyang narinig. Tinitignan nga niya ang mga mata ni Wilton. Umaasa na babawiin nga nito ang mga sinabi at sasabihin
na nagbibiro lamang siya, ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Wilton. Huwag kang magbiro ng ganyan. Imposible naman yata yung sinasabi mo. Paano mo naman ako mamahalin? Natatawa ang untag nga ni Sia na animoy ayaw paniwalaan ang sinabi ng lalaki. Hindi yun imposible, pero nasa sayo kung maniniwala ka sa akin o hindi. Gusto ko lang bigyan mo ako ng chance. Hayaan mo akong paibigin ka. Gagawin ko ang lahat. Mahalin mo lang ako pabalik. Sa loob ng 1 buwan kapag wala ka pa rin naramdaman para sa akin, di gagawin ko yung suggestion mo na maghanap na ako ng ibang babaeng pwede kong maging bride. Saad nga ni Wilton sa seryosong boses. Umawang ang mga labi ni Sia dahil sa pagkabigla. Ngunit sinikap nga niyang wag ipahalata yun, kaya naman nag-aalinlangan na nga lamang siyang tumango. Sige. Nang mga sandaling yun ay labis nga ang kabang nararamdaman ni Sia. Dahil bukod sa nakaupo nga siya sa kandungan ni Wilton, ay hindi rin siya makapaniwala sa ipinagtapat nga nito. Iniisip niya kasi na parang napaka-imposible na may nararamdaman na para sa kanya ang lalaki. Hindi pa naman kasi sila gaanong magkakilala, ni hindi rin niya alam kung ano pa talaga ang tumatakbo sa isip niya. Pakiramdam ni Sia, pinaglalaroan lamang siya nito. Hindi yun malabong mangyari dahil baka sinasabi lang ni Wilton na may feelings siya para kay Sia upang pumayag na nga si Sia na magpakasal sa kanya. Lalo na at ganun kadesperadong makahanap nga ng bride si Wilton. Mukhang nagugustuhan mo na yata ako ah. Nag-enjoy ka na kasing umupo sa kandungan ko. Biglang hirit nga ni Wilton dahilan upang matauhan nga ang dalaga at mabilis nga na tumayo. FYI, ikaw kaya ang humila sa akin. Singhal naman ni Sia at binaling na nga lamang ang tingin sa ibang direksyon sa kapalihim ng umiti. Siya nga pala, bakit mo pala ako dinala rito? Maya-maya ay tanong muli ni Sia. Wala naman, gusto lang kitang masolo. Hindi naman kasi kita masasolo sa mansyon dahil nandun yung 2 tauhan ko, kaya naisip kong dalhin ka rito. Sagot nga ni Wilton, na parente pa ring nakaupo sa sofa. Pakiramdam ni Sia ay may kung anong kumiliti nga sa puso niya nang sabihin niya ni Wilton. Pero ipinilig nga niya ang ulo niya at pinilit nga ang sarili na wag na nga lamang basta maniwala dahil baka inuuto nga lamang siya nito. Matanong ko lang, sina Carla at Mac lang ba ang mga tauhan mo? Pag-iiba nga ni Sia sa usapan. Hindi naman, pero silang dalawa yung mas higit kong pinagkakatiwalaan. Sandali Sia, nagdududa ka pa rin ba? Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Hulaan ko ang nasa isip mo. Usal pa nga ni Wilton at tumayo na nga sa kalumapit sa dalaga. Iniisip mong inuuto lang kita dahil desperado na akong makahanap ng bride, tama ba? Iniisip mong niloloko lang kita at hindi totoong may feelings ako sa'yo, tama ba ako, Sia? Napanga nga si Sia. Nahihiwagaan nga kung paano nalaman ni Wilton ang mga nasa isip niya. Ngayon nagtataka ka kung paano mo nalaman ang mga naiisip mo? Muling usal nga ni Wilton na hindi man lamang hinayaan na magsalita si Sia. Hindi ako mind reader, pero nakikita ko sa mga mata mo kung ano ang naiisip mo at ang nararamdaman mo. Ang mga mata natin ay hindi kayang makapagsinungaling, Sia, kaya nababasa ko sa mga mata mo na nagdududa ka sa akin at nag-aalinlangan kang maniwala. Pero ayos lang, kaya ko namang iparamdam sa'yo na totoo ang feelings ko. Saad nga ni Wilton. Hinawakan nga ni Wilton ang kamay ni Sia at itinapat nga sa kaliwang dibdib. Pakiramdaman mo ang puso ko. Damhin mo ang malakas na kabog ng dibdib ko. Katulad ng mga mata natin, hindi rin makapagsisinungaling ang puso. Hindi ako expressive na tao, Sia, pero hindi ko bibitawan ng mga salitang sinabi ko kung hindi yun totoo. At kung tatanungin mo ko kung bakit, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, kusa ko lang din siyang naramdaman. Seryoso pang sambit nga ni Wilton habang direktang nakatitig nga sa mga mata ng dalaga. Sunod-sunod na napalunok nga si Sia. Bumibilis na nga rin ang tibok ng puso niya na animoy sinasabayan nga ang kabog ng dibdib ni Wilton na nararamdaman niya sa kanyang palad. Ilang minuto pa nga ang lumipas nang yakapin nga siya ni Wilton. Naipikit ni Sia ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Dahil ngayon lang naman, may taong nagtapat nga sa kanya ng ganito. Makalipas ang ilang araw, nagbago nga ang pakikitungo ni Wilton kay Sia. Dahil mas naging mabait, sweet, at maalaga nga si Wilton sa dalaga. Talagang pinatutunayan nga nito na totoo ang nararamdaman niya.
Hindi naman nape-pressure si Sia dahil ilang linggo pa naman bago maganap ang kasal. Anong nangyayari, Sia? Parang may kakaiba kay Boss Wilton ah. Nahihiwagaan nga na tanong ni Mac kay Sia habang nasa garden sila. Aminin mo nga, Sia, may namamagitan na ba sa inyo ni Boss Wilton? Gatong naman ni Carl. Nabakas nga sa kanyang boses ang panunukso. Hindi naman kaagad nakahagilap ng sasagot si Sia. Sa ngayon wala pa. Sabat ng isang boses na bigla na nga lamang sumulpot at yun ay si Wilton na biglang lumapit nga kay Sia at tumakbay. Wow, anong nangyari? Mukhang matutuloy na ang kasal ah. Manghang komento nga ni Carl. Tama ka Carl, ibang babae pero Sia pa rin ang pangalan. Nakangiting saad nga ni Mac. Matutuloy talaga ang kasal kahit anong mangyari. Pero sa ngayon, hindi pa sigurado kung sinong magiging bride ko. Kailangan ko munang sungkitin ang puso ni Sia. Sa kanya ako pakakasalan. Pero kung hindi yun magawa, kailangan kong maghanap ng ibang bride. Paliwanag naman ni Wilton. Wow, kaya naman pala may napansin kami sa'yo, boss. Yun palang tinamaan ka na kay Sia. Ani nga ni Carl. Kung sakali man na hindi pumayag si Sia na magpakasal sa'yo, bale 2 Sia na. Ang nan-reject sa'yo niyan, boss. Natatawa namang tukso ni Mac na siyang ikinatawa nga rin ni Carl. Kaagad namang sumama ang mga mata ni Wilton na nakatingin nga sa kanila. Baka nakakalimutan yung boss niyo pa rin ako. Ano ka ba, boss? Siyempre nagbibiro lang naman kami, di ba Carl? Pagbawi nga ni Mac na humingin pa ng rescue kay Mac. Natawa na nga lamang si Sia sa kanila. Lumipas pang ilang mga araw at napapadalas nga ang paglabas nga ni Sia at Wilton. Katulad na lang ngayon habang nasa loob sila ng arcade at nagvi-videoke. Tuwang-tuwa na naman na parang bata si Sia habang kumakanta. Samantalang si Wilton ay nakaupo lamang at nakangiting pinagmamasta ng babaeng mahal niya. Oh, bakit ka ganyan makatingin sa akin? May dumi bang mukha ko? Nag-aalalang tanungan ni Sia kay Wilton matapos nga niyang kumanta. Marahan na umiling naman si Wilton. Wala naman. Natutuwa lang akong makitang masaya ang babaeng mahal ko. Sagot nga ni Wilton. Kaagad na napaiwas nga ng tingin si Sia dahil muli ay may kung anong kumiliti nga sa puso niya. Aaminin niya sa loob nga. Nang ilang buwan ay may pagtingin na nga rin siya para kay Wilton. Ngunit ayaw niyang sabihin yun at ipahalata. Ini-enjoy niya lang ang mga moment at memories na ginagawa nilang dalawa. Sunod naman silang pumunta sa isang pasyalan kung saan maraming rides dahil na nga rin sa suwestyon ni Sia. Hindi na nga maalis pa ang malapad ng ngiti ni Sia sa kanyang mga labi dahil maraming mga alaalang bumabalik sa kanyang isipan sa tuwing napupunta nga siya sa mga ganong lugar. Naalala niya kasi ang mga panahong kasama niya pa ang mga magulang niya. What's wrong? Ayos ka lang ba? Bakit parang naluluha yata yung mga mata mo? Puno nga ng pag-aalalang usisa nga ni Wilton sa dalaga. Oo, naalala ko kasi yung mga magulang ko. Dati kasi hilag nilang ipasyal ako sa ganito eh. Simula nung mawala sila sa akin dahil sa aksidente. Ngayon na lang ulit ako nakapunta sa ganitong lugar. Ani nga ni Sia. Kaya pala gusto mong pumunta rito. Tumango nga si Sia. Namimiss ko kasi sila. Halika sakay tayo sa mga rides. Excited na bulalas naman ni Sia at hinila nga ang kamay ni Wilton. Okay na ako, hihintayin na lang kita. Tanggi nga ni Wilton kaya napalingon nga sa kanya si Sia. Nakakunot noo nga ito. Ha? Bakit naman? Sayang naman yung pagpunta natin dito kung hindi mo susubukan yung mga rides. Tara na. Pamimilit nga ng matapang na si Sia. Ayos na talaga ako Sia, ikaw na lang. Promise I'm okay. Pwede naman kitang hintayin hanggang matapos mong masubukan yung mga rides na gusto mo. Ani pa nga ni Wilton na tila ba ayaw talagang sumama sa dalaga. Napakunot nga ng noo si Sia at doon na nga may naisip siya kaya naman unti-unti siyang napangisi. Teka, takot ka bang sumakay ng rides? Takot ka siguro, no? Umiwas nga ng tingin si Wilton at napalunok. Hindi sadyang wala lang ako sa mood ngayon. Napagod din kasi ako kanina sa paglalaro natin ng arcade. Pagdadahilan pa nga ni Wilton. Asus, talaga ba? Sige nga kung hindi ka takot sumama ka sa akin. Ano masayang sumakay ng mga rides? Bulalas pa nga ni Sia. Hindi na Sia, okay lang talaga ako. Ihiling-hiling pa nga natanggi ni Wilton. Halika na, dali na. Masaya yun. Muling hinila nga ni Sia si Wilton papunta sa mga rides, ngunit hindi pa rin talaga niya ito napilit ng huminto. Okay, fine. Takot nga ako sa rides. Hindi ko pa nasusubukang sumakay sa mga ganyan.
At may fear of heights kasi ako eh. Pag-amin nga ni Wilton dahilan upang sandaling matigilan si Sia. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, ay napangiti nga si Sia at sinabing, Wilton, okay lang yan. Naintindihan kong takot ka, pero hindi habang buhay na matatakot ka na lang. Minsan kailangan mo ring harapin yung mga takot mo. Huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako. Magkasama nating haharapin at aalisin yung mga takot mo. Nagkatitigan nga silang dalawa. Lalo ring mas bumilis pa nga ang kabog ng puso ni Wilton dahil ngayon may taong nagsabi sa kanya ng ganoong bagay. Ilang sandali pa ay napangiti nga si Wilton habang nakatitig nga sa mga mata ng babaeng mahal niya. Sabi sa'yo masayang sumakay ng mga brides. Tuwang-tuwa nga nabulalas ni Sia pagkababa nila. Tama ka, medyo nahilo ako pero sulit naman. Pakiramdam ko hindi na ako natatakot, salamat Sia. Nginitian lang ng dalaga si Wilton at nagyaya na nga siyang kumain. Pagkatapos ay nagyaya na nga rin siyang umuwi, lalo na't gabing-gabi na nga rin. Ipinarada nga ni Wilton ang kotse sa garahe. Wilton, may tatanong sana ako sa'yo, okay lang ba? Paghingi nga ng permiso ni Sia habang nasa loob pa nga sila ng sasakyan. Sure, ano yun? Curious lang ako. Kailan mo nalaman o naramdaman na may feelings ka na sa akin? Mausisang tanong nga ni Sia. Bahagyang nag-isip naman si Wilton. Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko na natutuwa ako kapag nakikita kita. Hindi mo alam pero natutuwa ako tuwing naglilinis ka. Pinagmamasdan kita. Nakikita ko kasi yung sipag at patsyatsaga mo. Gustong gusto ko yung personalidad na meron ka. Napaka-positive. Dahil doon nakuha mo ang atensyon ko, Sia. Hanggang sa hindi ko namamalaya na nahuhulog na pala ako sa'yo. Never pa akong nagmahal. Kaya wala akong ideya. Kaya ginawa ko, nag-search ako online at nagtatanong sa social media kung ano ba yung mga sign na in love ka na sa isang tao. At doon ko nga na-realize na nahuhulog na ako sa'yo. Saad nga ni Wilton. Bumuntong hininga si Sia at palihim na ngumiti. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig kahit na aware naman siyang may pagtingin nga sa kanya si Wilton. Wala man lamang siyang ideya na pinapanood din pala siya nito sa tuwing naglilinis siya. Dahil sa kakaibang nararamdaman ni Sia sa kasalukuyan, ay walang pasabi nga niyang hinalikan ang pisngi ni Wilton. Subalit mukhang alam ni Wilton ang balak niyang gawin kung kaya kaagad nga siyang lumingon at saktong nagdampi nga ang kanilang mga labi. Napamula agad nga ng mga mata si Sia dahil hindi niya inaasahan yun. Biglang bumilis ang kabog ng kaliwang dibdib niya. Kaya naman kaagad nga niyang inilayo ang kanyang mga labi mula sa mga labi ni Wilton. Saka nagmamadaling lumabas ng kotse. Naiwan namang gulat at tulala nga si Wilton. Dahil sa nangyari, nakalaunan ay napangiti na nga rin. Pagkapasok naman ni Sia sa loob ng kwarto niya, ay kaagad nga niyang isinara ang pinto at sumandal doon. Ganoon pa rin ang reaksyon niya, magbuhat kanina. At nang makabawi nga ay unti-unti nga niyang inangat ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang labi. Samantala ganon din ang ginawa ni Wilton na siyang nasa loob pa rin ng kotse. Lumipas ang mga oras, araw at linggo. 2 araw na nga lamang at kasal na nga ni Wilton. Subalit hindi pa rin niya sigurado kung sinong magiging bride niya sa sarili niyang kasal. Ayaw naman niyang kulitin o pilitin si Sia dahil mahal na mahal pa nga niya ito. Boss Wilton, may nahanap ka na bang magiging bride mo? Tanong nga ni Carl sa binata habang magkakasama nga silang 3 ni Max sa sala. Tumingin si Wilton sa kanya ngunit hindi siya nakasagot. Kung si Sia, mukhang mahal ka naman niya, pero hindi pa rin ba siya handang magpakasal sa'yo? Tanong nga rin ni Mac. Hindi ko alam. Gustuhin ko man na siyang maging bride ko. Wala akong magagawa kung ayaw niya. Rerespetuhin ko kung anong magiging desisyon niya dahil mahal ko siya. Usal nga ni Wilton. Hindi na nga nakaimik pa ang dalawa na sina Mac at Carl at ipinagpatuloy na nga lamang ang kanilang ginagawa sa kanilang mga cellphone. Lingid naman sa kanilang mga kaalaman na si Sia ay nakikinig nga sa kanila. Guys, nakahanda ng pagkain. Nakaiting sabi nga ni Sia. Sa kanila nang lapitan nga niyang mga ito. Katatapos nga lang kasi niyang magluto at hindi niya sinasadyang marinig ang usapan ng 3. Ayun, sakto nagugutom na ako. Ani nga ni Carl nang siya ay tumayo at hinimas pa nga ang kanyang tiyan. Magkasamang nauna na nga sina Carl at Mac
sa hapagkainan. Tara na, let's eat. Nakangiting yaya naman ni Wilton sa dalaga. Milton, pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Alingan ni Sia na siyang tinanguan naman ni Wilton, kaya nanatili nga muna silang dalawa sa sala. Wilton, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa iyo kasi inayaan mo akong manatili rito sa mansyon mo. Hindi mo lang ako binigyan ng matitirahan, binigyan mo pa ako ng trabaho. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Mahal kita, Wilton. Totoo yan, walang halong biro. Hindi ko lang masabi dahil hindi ko alam kung deserve ko ba yung pagmamahal mo para sa akin. Alam mo, sa totoo lang, iniisip ko yung estado nating dalawa. Feeling ko kasi, hindi ako karapat-dapat na maging asawa mo kahit na mahal pa natin ang isa't isa. Litaan niya nga ni Sia kung saan bagya nga siyang tumigil dahil tila ba nagsimula na nga na maging emosyonal. Ano ba yung sinasabi mo? Inaamin mo ngang mahal mo ko pero parang ang dating ay iiwan mo rin ako. Natatawang komento nga ni Wilton na batid sa kanyang boses ang kaba. Wilton, alam mo, aaminin ko rin na sinubukan kong pigilan yung buong feelings ko para sa'yo. Nung una nakakatakot, pero kalauna na-realize ko nakakaiba pala. Hindi ka pala nakakatakot, kamahal-mahal ka. Naalala mo yung sinabi mo? Na kapag sa loob ng isang buwan hindi mo nakuha ang puso ko, ay hahanap ka na lang ng ibang babaeng magiging bride mo? Alam mo, isipin ko pa lang na mangyari yun, nasasaktan na ako. Parang hindi ko yata kaya na makita ka na kinakasal sa iba. Kaya Wilton, pinag-isipan ko to ng mabuti. Tinatanggap ko na ang alok mo na maging bride mo. Matapos sabihin niya ni Sia ay hindi nga mawari ni Wilton kung ano ang sasabihin. Magiging reaksyon na gagawin niya. Hanggang sa sunod-sunod na nga na nagsipatakan ng mga luha ng binata. Totoo ba yan, Sia? Talaga bang gusto mo nang magpakasal sa akin? Hindi makapaniwalang tanong pa nga ni Wilton. Nakangiting tumango-tango naman si Sia kaya dagli nga siyang niyakap ng binata sa sobrang kagalakan. Napasigaw pa nga si Wilton dahilan upang puntahan nga sila, dinamak at Carl dahil sa pag-alala. Sa wakas, tuloy na ang kasal. May bride ka na rin, Boss Wilton. At yung babaeng mahal na mahal mo pa, congrats. Hiyaw nga ni Carl na may natutuwa na nga rin sa nasaksihan. Tama bang narinig namin may bride ng anak ko? Lahat sila napalingon sa mga dumating. Mom, Dad! Salubong nga ni Wilton sa kanyang mga magulang na kaagad nga niyang niyakap. Mabuti naman po at nakarating na kayo. I miss you, Wilton. Sobrang excited na kami sa magiging kasal mo. At nakakatuwang malaman na may nahanap ka palang bride. Wika nga ng ina ni Wilton. Yes, Mom. Sa wakas pumayag na siya magpakasal sa akin. Parang batang puno ng ligaya na sumbong nga ni Wilton sa kanyang ina. Hello po. Biglang singit na nga lamang ni Sia. Kaya bahagyang natawa sa kanya si Wilton. Ako po pala si Sia, yung bride po ni Wilton. Masiglang pakilala nga ni Sia sa kanyang sarili. Walang kahit katiting, nakabang naramdaman si Sia dahil kumpiyansa nga siyang mababait ang mga magulang ni Wilton at hindi nga siya nagkamali ng buong puso nga siyang tanggapin ng mga ito, lalong-lalo na ng ina ni Wilton. Sinabi rin ni Sia kung sino siya, ano siya, pati na rin ang estado ng buhay niya. Ngunit walang kahit anong pangungutya, panguhusga, o kahit na anong negative na salita nga siyang narinig mula sa mga magulang ng lalaking iniirog niya. Wala nang mapagsidla ng saya ng puso ni Sia, lalo na nang dumating na ang araw na pinakahihintay nilang lahat, ang araw ng kasal. This is it. Ikakasal na talaga ako, totoo ba to? Hindi lang ba to basta isang masayang panaginip? Kung panaginip lang to, sana wag na akong magising. Bulong nga ni Sia sa kanyang sarili habang naglalakad nga siya sa pasilyo patungo nga sa altar ng simbahan kung saan naghihintay nga ang kanilang napakagwapong asawa. Suot niya ang isang napakagandang wedding gown na ang ina mismo ni Wilton ang pumili para sa kanya. Nakakaloka, ganito palang pakiramdam kapag ikakasal na. Patuloy pa ring bulong nga ni Sia sa tanang buhay niya kasi ngayon nga lang siya kinabahan ng sobra. Nang magkasama ngang humarap sa pari sina Wilton at Sia, hindi na napigilan pa ni Sia na dumaloy ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Sobrang saya nga niya ngayon ngunit may parte sa puso niyang nalulungkot dahil hindi man lang nasaksihan ng mga magulang niyang pinakamasayang araw na ito sa buhay niya. You may now kiss the bride.
Pagkasabi nga nun ng pare ay marahan na inangat nga ni Wilton ang belo ni Sia at matamis na inangkin ang mga labi ng kanyang asawa. Napuno ng palakpakan at sigawan ng buong simbahan hanggang sa magtuloy na nga sila sa reception. At nang ihagis nga ni Sia ang bulaklak sa mga kababaihan na wala pang asawa ay napuno na nga ng halakakan ng mga tao na siyang pinangunahan nga ni Sia. Paano ba naman kasi? Nakabusangot ang isang babaeng siyang nakasalo ng bulaklak na tila ba hindi pa nga ito handang ikasal. Huwag kang mag-alala. Isa sa pinakamasaya at pinakamasarap na pakiramdam ang pagpapakasal. Turan nga ni Sia sa dalaga na anim ay pinapagaan nga niyang loob niya. Nagkasayahan nga ang mga tao sa reception ngunit walang mas nakahihigit pa sa sayang nararamdaman ni Wilton at Sia na ngayon ay mag-asawa na. Thank you, Sia. Thank you dahil minahal mo ko at pumayag kang magpakasal sa akin. Ani nga ni Wilton, habang nagsasayaw nga silang dalawa ni Sia sa gitna kasabay ang isang romantikong musika. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo, Wilton, dahil tinanggap mo ko, dahil minahal mo ko. Ang daming bagay na gusto kong ipagpasalamat sa iyo sa totoo lang. Alam mo, sino ba kasing mag-aakala na yung maling babae na nakidnap ng mga tauhan mo na inakala nilang bride mo, ang magiging bride mo rin pala talaga at naging asawa mo pa, hindi ba? Iba rin talagang maglaro ang tadhana. Pero naniniwala ko na blessing in disguise yung nangyari. Mabuti na lang talaga at pinalayas na ako ng landlady ko noon sa nirerentahan ko. Kasi kung hindi, hindi ako pagkakamala ng mga tauhan mo at hindi tayo magkakakilala. Litaan niya nga ni Sia na inaalala nga ang mga nangyari. Tama ka. Blessing in disguise talaga yung nangyari. Kaya malaki rin ang pasasalamat ko kina Carl at Mac. Kaya nga may mga regalo ako para sa kanila. Usal naman ni Wilton. Talaga? Ano naman yun? Binilhan ko sila ng kotse. Talaga, kotse? Grabe, ang sarap mo palang maging amo, galante ah. Biro pa nga ni Sia. Mas masarap akong maging asawa. Hirit nga ni Wilton na kumindat pa nga kay Sia. Natawa naman si Sia at mahinang hinampas ang dibdib ni Wilton. Matapos ngang masayang kaganapan na yun, sa mga buhay ni Wilton at Sia ay patuloy pa nga nilang mas minahalang isa't isa sa bawat araw na lumilipas. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan. Mahal! Nainip nga natawag ni Sia sa kanyang asawang si Wilton habang abala nga siya sa panonood ng TV sa sala. Manang, patawag naman po si Wilton oh, salamat po. Utos nga ni Sia sa kasambahay nila. Oo, may kasambahay na nga rin sila. Sige po ma'am, sagot naman ng kasambahay. Ano yun mahal, bakit? Tanong nga ni Wilton habang patakbong nilapitan nga ang kanyang asawa. Gusto ko kasi ng balut eh. Pwede ka bang bumili para sa akin please, mahal? Sige na. Nakangusang pakiusap nga ni Sia. Balot? Okay sige, hintayin mo ako dito. Maghanap ako ng balot. Lumawak nga ngiti ni Sia nang pagbigyan nga siya ng kanyang asawa. 2 buwan na ngang buntis si Sia at hands-on nga si Wilton sa pag-aalaga sa kanya, na tipong kahit anong hilingin niya at hingiin binibigay nga lahat ni Wilton nang walang pagrereklamo. Ilang oras nga lang ay dumating na nga si Wilton na may dalang isang basket ng balot. Natawa na nga lamang si Sia at tuwang-tuwang tinanggap nga yun mula sa kanyang asawa. Bilang pasasalamat ay niyakap nga niya ng mahigpit si Wilton at paulit-ulit na nga na hinalikan sa mga labi. Thank you, mahal. Sobrang swerte ko na nakilala at naging asawa kita. Mas maswerte ako sa iyo dahil may asawa akong katulad mo at soon magkakaroon pa tayo ng anak. Salamat mahal na mahal kita. Sambit nga rin ni Wilton kung saan inangkin nga niya ang mga labi ni Sia. Marahil nga kung minsan ay mapapatanong na nga lamang tayo sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Kung saan hindi sang-ayon ang tadhana. Minsan puro kamalasan pero laging tatandaan na may mga bagay na akala natin ay kamalasan ngunit ito pala ay may kaakibat na swerte para sa atin. Blessing in disguise, kung ituring. Tunay na mapanghamon nga ang buhay. Minsan may mga kinatatakutan tayo pero kailangan nating harapin yun at subukan na malampasan. Huwag lang susuko at isipin na nga lamang na lahat ng bagay at lahat ng nangyayari sa mga buhay natin ay may dahilan. At balang araw, makakamit din natin ang tunay na kaligayahan.
At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Wilton at Sia. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa lahat.